Ikapitong Kabanata. Ang 144,000 na tinatakan mula sa mga lahi ng Israel. Pagkatapos nito, nakita ko ang 4 na anghel na nakatayo sa 4 na sulok ng mundo. Pinipigil nila ang 4 na hangin upang walang hanging umihip sa lupa, sa dagat, o sa alinmang punong kahoy. At nakita ko ang isa pang anghel na galing sa silangan, na taglay ang pantatak ng buhay na Diyos. Sumigaw siya sa 4 na anghel na binigyan ng Diyos ng kapangyarihang maminsala sa lupa at dagat. Sinabi niya, "Huwag muna ninyong pinsalain ang lupa, ang dagat, o ang mga punong kahoy hanggat hindi pa natin natatatakan sa noo ang mga lingkod ng ating Diyos." Ayon sa narinig ko, 144,000 ang lahat ng tinatakan mula sa 12 lahi ng Israel. 12,000 mula sa lahi ni Huda, 12,000 mula sa lahi ni Ruben, 12,000 mula sa lahi ni Gad, 12,000 mula sa lahi ni Asher, 12,000 mula sa lahi ni Naphtali, 12,000 mula sa lahi ni Manase, 12,000 mula sa lahi ni Simeon, 12,000 mula sa lahi ni Levi, 12,000 mula sa lahi ni Isakar, 12,000 mula sa lahi ni Zebulun, 12,000 mula sa lahi ni Jose, 12,000 mula sa lahi ni Benjamin. Ang mga tao sa harap ng trono ng Diyos. Pagkatapos nito, nakita ko ang napakaraming tao na hindi mabilang sa dami. Nagmula sila sa lahat ng bansa, angkan, lahi at wika. Nakatayo sila sa harap ng trono at ng tupa. Silang lahat ay nakadamit ng puti at may mga hawak na palaspas. Sumisigaw sila ng malakas, "Purihin ang Diyos na nakaupo sa trono at purihin din ang tupa dahil iniligtas nila kami sa kaparusahan." Tumayo ang mga anghel sa palibot ng trono, ng mga namumuno at ng 4 na buhay na nilalang. At lumuhod sila sa harap ng trono at sumamba sa Diyos. Sinabi nila, "Amen! Ang Diyos natin ay dapat purihin, sambahin, pasalamatan at parangalan. Nalalaman niya ang lahat at nasa Kanya ang lahat ng kapangyarihan at kalakasan. Purihin siya magpakailanman. Amen." Tinanong ako ng isa sa 24 na namumuno, "Sino ang mga taong iyon na nakadamit ng puti? At saan sila nanggaling?" Sumagot ako, "Hindi ko po alam. Kayo po ang nakakaalam." At sinabi niya sa akin, "Sila ang mga dumaan sa matinding paghihirap. Nilinis at pinaputi nila ang kanilang mga damit sa pamamagitan ng dugo ng tupa. Iyan ang dahilan kung bakit nasa harap sila ng trono ng Diyos. Naglilingkod sila sa Kanya araw at gabi sa Kanyang templo. At ang Diyos mismo na nakaupo sa Kanyang trono ang siyang kumakalinga sa kanila. Hindi na sila magugutom o mauuhaw pang muli. At hindi na rin mabibilad sa init o mapapaso sa sinag ng araw, sapagkat ang tupang nasa trono ang magiging pastol nila. At dadalhin sila sa mga bukal na nagbibigay buhay, at papahirin na ng Diyos ang lahat ng luha sa kanilang mga mata.